Inabot sa akin ni Gabriel ang papeles ng diborsyo sa mismong kaarawan ko. Nagbiro pa siya, regalo ko sa iyo. Peking diborsyo lang daw para sa green card ni Rowena. Ang puso ko, lamig na lang ang nararamdaman. Ang bahay na ito, pinag-ipunan ko ng buong buhay, biglang naging parang kulungan. Akala nila tatanggapin ko lang. Ngunit sa pagkakataong ito, may tahimik na plano ang unti-unting nabuo sa kaibuturan ng aking pagkatao. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Elena. 41 taong gulang. Isang project manager sa ibang bansa. Sa loob ng 15 taon ng aming pagsasama, inakala kong kilala ko na ang aking asawang si Gabriel. Ang bawat kilos niya, ang bawat pahiwatig. Akala ko iyon. Pero ang araw ng aking kaarawan ang nagbukas sa akin ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Hindi niya kailanman inakala, kahit sa pinakamalalim niyang panaginip, na ang gusto lang niyang gawin ay isang peking diborsyo. Para saan? Para sa green card ng babaeng laging nasa isip niya, si Rowena, at ng anak nito, si Mark. Pero ako, nang walang pag-aalinlangan, ginawa kong totoong diborsyo ang peking diborsyo na iyon. Isang pirma ko lang. Nagbago ang lahat. May kulay pulang sobre siyang inabot. Nakatupi ang mga papel sa loob. Nakangiti siya. Maria Elena, regalo ko para sa bagong yugto ng buhay mo. Nagbiro pa. Regalo ko sa araw ng akarawan ko. Isang application for divorce. Kung nangyari ito noon, ilang taon na ang nakalipas, siguro ay ipinukpok ko sa kanyang mukha ang sobre. Iiyak ako ng malakas. Magtatanong, bakit, Gabriel? Bakit? Pero sa araw na iyon, tahimik ko lang binuksan ang sobre. Binasa ko ng mabilis ang mga linyang malamig at walang damdamin. Pagkatapos, kalmado akong pumirma sa blangkong espasyo. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. Isang ngiting may ginhawa. Parang nabunutan siya ng tinik. Maria Elena, bakit ka nag-aalala? Malambing pa ang boses niya. Peking diborsyo lang ito. Pagkatapos ng lahat ng ayos kay Rowena at makuha niya ang green card para sa kanya at sa kanyang anak, magpapakasal tayong muli. Nakita ko ang tiwala sa kanyang mga mata. Tiwala na ako, gaya ng dati ay susunod lang. Mas mababa pa sa kalahating oras matapos ang usapan namin, nakita ko si Rowena. Ang kanyang Rowena. Nag-post sa kanyang personal na profile. Nagniningning ang kanyang status. Salamat, Gabriel, sa paglakas ng loob na makipagdiborsyo para sa amin. Sa wakas, kami ng anak ko ay mailigtas ng lugar. Sa dulo ng pangungusap may isang pulang puso na emoji. Sa ilalim, isang larawan niya na yakap ang isang batang halos 2 taong gulang. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na inuupahang bahay. Nagpapanggap na kaawa-awa. Mangyari, madaling kaawaan ng sinumang hindi nakakaalam ng tunay na kwento. Kung nangyari ito noon, tatawagan ko agad si Gabriel. Hihingi ako ng paliwanag. Tatanungin ko kung anong bahagi ng peking diborsyo ang peke. Magpapadala ako ng sandamakmak na mensahe. Iiyak. Magtatanong. Magtatalo. Tatanungin ko kung itinuring niya ba talaga akong asawa. Pero sa araw na iyon, tahimik ko lang pinindot ang like sa ilalim ng post niya. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ko. Pero ang puso ko, malamig na hindi na nakakaramdam ng kahit ano. Nagkamulat ako. Sa lahat ng aking inakala. Sa lahat ng aking inalay. Naaalala ko pa noon. Isang dalagang may matatag na trabaho sa Pilipinas. Ang aking mga magulang kasama ko. Mga kaibigan. Simpleng buhay. Pero dumating si Gabriel. Mga matatamis na salita. Mga pangarap. Isang bahay na atin. Kaya iniwan ko ang lahat. Ang aking matatag na trabaho.
Ang aking mga magulang na hindi na rin bumabata. Sinundan ko siya sa ibang bansa. Sa pangarap na itinayo namin. Sinabi niya noon, ayaw muna niya ng anak. Maaga pa raw. Makakaapekto sa kanyang karera. Pinitasan ko ang aking ngipin. Tiniis ko ang lahat ng pressure mula sa magkabilang pamilya. Ako ang umako sa lahat ng sisi. Sabi ko, ako ang ayaw pang magkaanak. Naabot ko pa ang puntong tinawag ako ng aking biyena na makasarili. Dahil sa kanya. Dahil sa pangarap na sabay naming binuo. O akala ko ay binuo namin. Ang lahat ng pasensya ko. Ang lahat ng pagtitiis ko. Ang lahat ng sakripisyo ko. Wala palang silbi. Ni hindi umabot sa isang social media post ni Rowena. Sa kanyang mga mata, ako ay ang babaeng pwedeng manatili. O pwedeng palitan. Habang si Rowena at ang kanyang anak, sila ang kailangan iligtas. Nakatayo ako. Matagal ko siyang tinitigan. Ang kanyang tingin. Ito pa rin ang dating tingin niya. Ang tiwala at pagmamataas. Halos nakasulat sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bigla akong nagkamulat. Sa lahat ng mga taon naming magkasama. Palagi kaming nasa magkabilang dulo ng timbangan. Nagkunwari lang ako na hindi ko iyon nakita noon. Bumuntong hininga ako. Ang aking boses, napakagaan. Parang iba ang pinag-uusapan ko. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Wala nang magiging argumento kung sino ang tama o mali. Wala nang gabi na iiyak ako, magaang mata dahil sa isa mong salita. Wala nang eksena na tatakbo ako sa likod mo, sinusubukang ayusin ang isang kasal na sira-sira na. Ito ang simulan ng aking paglaya. O ang katapusan ng lahat. Mula ng araw na iyon, tila may pader na bumalot sa akin. Hindi isang pader na kita ng mata, kundi isang pader sa loob ng aking puso. Ang bawat salita ni Gabriel, bawat tingin niya, bawat kilos na may kinalaman kay Rowena, ay hindi na nakararating sa pinakamalalim na bahagi ng aking damdamin. May kung anong bagay sa loob ko ang nagtigas. Tahimik akong nagpatuloy sa buhay ko, kahit sa loob ay naghahanda na ako. Isang umaga, binuksan ko ang aking email sa trabaho. Hindi iyon ang karaniwang email para sa mga proyekto. Nag-fill up ako ng application. Para sa paglilipat. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Sa sangay ng aming kumpanya doon. Hindi ito desisyong ginawa ng madalian. Matagal ko nang pinag-isipan. Sa bawat gabi na tahimik akong nakahiga, habang si Gabriel ay busy sa kanyang telepono, o mas malala, sa paggawa ng dahilan, doon ko binuo ang planong ito. Kinabukasan, tumawag si Sir Ben, ang aking department head. Video call. Nakikita ko ang pagtataka sa mukha niya. Maria Elena, naaalala mo ba ang lahat ng pagsisikap mo para lang makakuha ng pagkakataong makapunta sa branch na ito? Ngayon nakaka-promote mo lang bilang project manager, bakit bigla kang gustong bumalik ng Pilipinas? Bahagya akong yumuko. Hindi ko tiningnan direkta ang kanyang mga mata sa screen. Nandoon po ang mga magulang ko sa Pilipinas, Sir Ben. At hindi na rin sila bata. Ilang taon na rin po ako rito, at mahihirapan ako kung sakaling may mangyari sa kanila. Mas mabuti po na malapit ako sa kanila. Isang kalahating katotohanan. Sapat na siguro para sa kanya. Para sa akin, mas malalim ang dahilan. Pagkatapos kong magsalita, bumukas ang pinto ng opisina ko. Pumasok si Gabriel. Maluwag ang kurbata niya. Bukas ang unang 2 buttons ng puti niyang damit. Mukha siyang galing sa pulong. Ang pagod ay nakikita sa pagitan ng kanyang mga kilay. Narinig niya ang mga salita ko tungkol sa pagbalik ng Pilipinas. Agad siyang napakunot noo. Sino ang gustong bumalik ng Pilipinas? Inabot sa akin ni Gabriel ang papeles ng diborsyo sa mismong kaarawan ko. Nagbiro pa siya, regalo ko sa iyo. Peking diborsyo lang daw para sa green card ni Rowena.
Ang puso ko, lamig na lang ang nararamdaman. Ang bahay na ito, pinag-ipunan ko ng buong buhay, biglang naging parang kulungan. Akala nila tatanggapin ko lang. Ngunit sa pagkakataong ito, may tahimik na plano ang unti-unting nabuo sa kaibuturan ng aking pagkatao. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Elena. 41 taong gulang. Isang project manager sa ibang bansa. Sa loob ng 15 taon ng aming pagsasama, inakala kong kilala ko na ang aking asawang si Gabriel. Ang bawat kilos niya, ang bawat pahiwatig. Akala ko iyon. Pero ang araw ng aking kaarawan ang nagbukas sa akin ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Hindi niya kailanman inakala, kahit sa pinakamalalim niyang panaginip, na ang gusto lang niyang gawin ay isang peking diborsyo. Para saan? Para sa green card ng babaeng laging nasa isip niya, si Rowena, at ng anak nito, si Mark. Pero ako, na walang pag-aalinlangan, ginawa kong totoong diborsyo ang peking diborsyo na iyon. Isang pirma ko lang. Nagbago ang lahat. May kulay pulang sobre siyang inabot. Nakatupi ang mga papel sa loob. Nakangiti siya. Maria Elena, regalo ko para sa bagong yugto ng buhay mo. Nagbiro pa. Regalo ko sa araw ng akarawan ko. Isang application for divorce. Kung nangyari ito noon, ilang taon na ang nakalipas, siguro ay ipinukpok ko sa kanyang mukha ang sobre. Iiyak ako ng malakas. Magtatanong, bakit, Gabriel? Bakit? Pero sa araw na iyon, tahimik ko lang binuksan ang sobre. Binasa ko ng mabilis ang mga linyang malamig at walang damdamin. Pagkatapos, kalmado akong pumirma sa blangkong espasyo. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. Isang ngiting may ginhawa. Parang nabunutan siya ng tinik. Maria Elena, bakit ka nag-aalala? Malambing pa ang boses niya. Peking diborsyo lang ito. Pagkatapos ng lahat ng ayos kay Rowena at makuha niya ang green card para sa kanya at sa kanyang anak, magpapakasal tayong muli. Nakita ko ang tiwala sa kanyang mga mata. Tiwala na ako, gaya ng dati, ay susunod lang. Mas mababa pa sa kalahating oras matapos ang usapan namin, nakita ko si Rowena. Ang kanyang Rowena. Nag-post sa kanyang personal na profile. Nagniningning ang kanyang status. Salamat, Gabriel, sa paglakas ng loob na makipagdiborsyo para sa amin. Sa wakas, kami ng anak ko ay mailigtas ng lugar. Sa dulo ng pangungusap may isang pulang puso na emoji. Sa ilalim, isang larawan niya na yakap ang isang batang halos 2 taong gulang. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na inuupahang bahay. Nagpapanggap na kaawa-awa. Mangyari, madaling kaawaan ng sinumang hindi nakakaalam ng tunay na kwento. Kung nangyari ito noon, tatawagan ko agad si Gabriel. Hihingi ako ng paliwanag. Tatanungin ko kung anong bahagi ng peking diborsyo ang peke. Magpapadala ako ng sandamakmak na mensahe. Iiyak. Magtatanong. Magtatalo. Tatanungin ko kung itinuring niya ba talaga akong asawa. Pero sa araw na iyon, tahimik ko lang pinindot ang like sa ilalim ng post niya. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ko. Pero ang puso ko, malamig na hindi na nakakaramdam ng kahit ano. Nagkamulat ako. Sa lahat ng aking inakala. Sa lahat ng aking inalay. Naaalala ko pa noon. Isang dalagang may matatag na trabaho sa Pilipinas. Ang aking mga magulang kasama ko. Mga kaibigan. Simpleng buhay. Pero dumating si Gabriel. Mga matatamis na salita. Mga pangarap. Isang bahay na atin. Kaya iniwan ko ang lahat. Ang aking matatag na trabaho. Ang aking mga magulang na hindi na rin bumabata. Sinundan ko siya sa ibang bansa. Sa pangarap na itinayo namin. Sinabi niya noon, ayaw muna niya ng anak.
Maaga pa raw. Makakaapekto sa kanyang karera. Pinitasan ko ang aking ngipin. Tiniis ko ang lahat ng pressure mula sa magkabilang pamilya. Ako ang umako sa lahat ng sisi. Sabi ko, ako ang ayaw pang magkaanak. Naabot ko pa ang puntong tinawag ako ng aking biyena na makasarili. Dahil sa kanya. Dahil sa pangarap na sabay naming binuo. O akala ko ay binuo namin. Ang lahat ng pasensya ko. Ang lahat ng pagtitiis ko. Ang lahat ng sakripisyo ko. Wala palang silbi. Ni hindi umabot sa isang social media post ni Rowena. Sa kanyang mga mata, ako ay ang babaeng pwedeng manatili. O pwedeng palitan. Habang si Rowena at ang kanyang anak, sila ang kailangan iligtas. Nakatayo ako. Matagal ko siyang tinitigan. Ang kanyang tingin. Ito pa rin ang dating tingin niya. Ang tiwala at pagmamataas. Halos nakasulat sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bigla akong nagkamulat. Sa lahat ng mga taon naming magkasama. Palagi kaming nasa magkabilang dulo ng timbangan. Nagkunwari lang ako na hindi ko iyon nakita noon. Bumuntong hininga ako. Ang aking boses, napakagaan. Parang iba ang pinag-uusapan ko. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Wala nang magiging argumento kung sino ang tama o mali. Wala nang gabi na iiyak ako, magaang mata dahil sa isa mong salita. Wala nang eksena na tatakbo ako sa likod mo, sinusubukang ayusin ang isang kasal na sira-sira na. Ito ang simula ng aking paglaya. O ang katapusan ng lahat. Mula ng araw na iyon, tila may pader na bumalot sa akin. Hindi isang pader na kita ng mata, kundi isang pader sa loob ng aking puso. Ang bawat salita ni Gabriel, bawat tingin niya, bawat kilos na may kinalaman kay Rowena, ay hindi na nakararating sa pinakamalalim na bahagi ng aking damdamin. May kung anong bagay sa loob ko ang nagtigas. Tahimik akong nagpatuloy sa buhay ko, kahit sa loob ay naghahanda na ako. Isang umaga, binuksan ko ang aking email sa trabaho. Hindi iyon ang karaniwang email para sa mga proyekto. Nag-fill up ako ng application. Para sa paglilipat. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Sa sangay ng aming kumpanya doon. Hindi ito desisyong ginawa ng madalian. Matagal ko nang pinag-isipan. Sa bawat gabi na tahimik akong nakahiga, habang si Gabriel ay busy sa kanyang telepono, o mas malala, sa paggawa ng dahilan, doon ko binuo ang planong ito. Kinabukasan, tumawag si Sir Ben, ang aking department head. Video call. Nakikita ko ang pagtataka sa mukha niya. Maria Elena, naaalala mo ba ang lahat ng pagsisikap mo para lang makakuha ng pagkakataong makapunta sa branch na ito? Ngayon nakaka-promote mo lang bilang project manager, bakit bigla kang gustong bumalik ng Pilipinas? Bahagya akong yumuko. Hindi ko tiningnan direkta ang kanyang mga mata sa screen. Nandoon po ang mga magulang ko sa Pilipinas, Sir Ben. At hindi na rin sila bata. Ilang taon na rin po ako rito, at mahihirapan ako kung sakaling may mangyari sa kanila. Mas mabuti po na malapit ako sa kanila. Isang kalahating katotohanan. Sapat na siguro para sa kanya. Para sa akin, mas malalim ang dahilan. Pagkatapos kong magsalita, bumukas ang pinto ng opisina ko. Pumasok si Gabriel. Maluwag ang kurbata niya. Bukas ang unang 2 buttons ng puti niyang damit. Mukha siyang galing sa pulong. Ang pagod ay nakikita sa pagitan ng kanyang mga kilay. Narinig niya ang mga salita ko tungkol sa pagbalik ng Pilipinas. Agad siyang napakunot noo. Sino ang gustong bumalik ng Pilipinas? Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag ng ganyan. Kalmado ko siyang pinutol. Ang boses ko magaan. Ngunit matatag. Natigilan si Gabriel ng ilang segundo. Siguro hindi niya inasahan na madali akong mapapapayag. Sa huli, iniwan niya lang ang isang pangungusap. Basta nagtitiwala ka, sapat na.
Pagkasabi nito, tumalikod siya. Binuksan ang pinto. At malumanay na isinara. Nagpaalam. Ngunit hindi sa akin. Mula nang lumipat sina Rowena at Mark sa apartment na ito, ang maliit na Mark ay tinawag na si Gabriel na Papa. Napaka-natural. Sa unang beses na narinig ko ang si Papat na iyon, pakiramdam ko ay may pumigas sa aking puso. Nang gabing iyon, sinubukan kong sabihin sa kanya ng mahinahon na hindi ako komportable. Nagalit agad si Gabriel. Tinuro niya ang aking mukha. Sumigaw, Maria Elena, paano ka naging walang puso? Sapat nang malungkot si Mark dahil wala siyang ama. Hindi mo ba kayang tiisin na tawagin ako ng bata na papa? Wala ka bang puso? Wala akong masabi sa kanyang sigaw. Kinailangan ko lang lunukin ng tahimik ang lahat ng pait. Simula noon, bawat marinig ko si Mark na tumawag ng papa, isang malabong pakiramdam ng pagkabahala ang bumabalot sa akin. Parang may sinasadyang tumusok ng manipis na karayom sa isang sugat na hindi pa gumagaling. Pero ngayon, kakaiba. Sa labas, naririnig ko ang tawanan at laro. Ang tunog ng mga laruang kotse na bumabangga sa dingding. Ang malinaw na tawa ng bata. At paminsan-minsan, isang tipapat na napaka-intimate. Habang sa kwarto, tahimik akong itinaas ang kamay ko. Inilagay ko sa aking puso. Ang lugar na dati ay kumikirot sa sakit. Ngayon ay kakaibang kalmado. Bahagyang lumukot ang sulok ng aking labi. Isang maliwanag na ngiti. Na maging ako ay nakakaramdam ng pagtataka. Sa wakas, kapag nagpasya ka ng totoong tumigil sa pagmamahal, pati ang lugar na pinakamasakit ay unti-unting namamanhid. Nag-vibrate ang telepono. Pinutol ang ingay sa labas. Si Mama. Sinagot ko. Sa kabilang linya, ang nag-aalala at pamilyar na boses ng aking ina. Maria Elena, kaarawan mo ngayon, di ba? Kanina pa kita tinatawagan pero laging busy. Nakakain ka na ba ng cake? Sabi ng tatay mo, mag-video call daw kami mamaya para hipan mo ang kandila. Narinig ko si Mama. Bigla kong naisip. Buong araw, wala pa akong nakakain. Maliban sa isang baso ng tubig. Sa bahay na ito, ang tanging taong nakakaalala na kaarawan ko ngayon. Nasa libu-libong kilometro pala ang layo. Sinubukan kong ayusin ang boses ko. Takot na baka mapansin niya ang kakaiba. Nakakain na po ako, Mama. Ayos lang po ang lahat. Medyo busy lang po ako rito. Tatawagan ko po kayo ni Papa mamaya. Bago ako ibaba sa tawag, biglang mahina at nag-aalala si Mama. Kailan ka ba uwi, anak? Ilang taon ka na sa ibang bansa at bawat pag-uwi mo ay nagmamadali ka lang. Miss na miss ka na namin ang tatay mo. Naramdaman ko ang pagbigat ng lalamunan ko. Nang umalis ako sa ibang bansa, totoo nga na hindi pa matatag ang trabaho ko. Hindi ako nangahas humingi ng bakasyon. Kalaunan, nang maging matatag ang karera ko, ilang beses kong binanggit ang ideya ng pag-uwi para bumisita. Ngunit bawat beses, kumukunot ang noo ni Gabriel. Sasabihin niya, ang pagpunta at pagbalik ay hassle. Aksaya sa oras. Makakaapekto sa mga proyekto. Mahirap ipaliwanag sa pamilya. At ganoon. Taon-taon. Ang mga beses na umuwi ako sa Pilipinas, mabibilang lang sa mga daliri. Matapos ang tawag, ang tanong ni Mama ay nananatili sa aking isip. Kailan ka ba uwi? Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Lumabas ako. Halos ilang hakbang pa lang ako, may laruang plastik na lumipad papalapit sa akin. Buti na lang. Mabilis akong nakareact. Naiwasan ko. Ang maliit na Mark ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa bewang. Ang kanyang itim, bilog na mata. Puno ng put. Masamang mangkukulam. Bakit ka nasa bahay ko? Gusto mo bang agawin muli ang papa ko? Si Papa ay akin at ni Mama, hindi sa iyo.
Bago pa ako makapagsalita, dali-daling yumuko si Rowena. Hinila niya ang kanyang anak pabalik. May ekspresyon siyang nagpapaumanhin at mabait sa mukha. Sorry, Maria Elena. Bata lang si Mark. Huwag mo nang pansinin. Nagsasabi lang ng kalokohan. Ang pangungusap na bata lang siya. Nagsasabi lang ng kalokohan. Narinig ko na hindi bababa sa 100 beses. Palagi. Siya ang bastos. Siya ang nang-aaway. Siya ang tumawag sa akin ng masamang mangkukulam. Ngunit sa huli, ako ang laging kailangang magtiis. Si Gabriel, nakatayo sa tabi nila, nakakunot noo. Walang balak na ipagtanggol ako. Hindi naman big deal iyan. Bakit kailangan mong palakihin? Sinasabi ko sa iyo ng libu-libong beses na huwag mong pansinin ang mga salita ng bata. Saka, kung ganoon ang pakikitungo sa iyo ni Mark, hindi ba dahil sa takot mo siya sa simula? Habang nagsasalita siya, inabot niya ang kanyang kamay. Inilapit niya si Rowena at ang anak niya sa kanya. Parang gusto niya silang protektahan ng kanyang sariling katawan. Malamig siyang tumingin sa akin. Maria Elena, talagang bababa ka sa antas ng isang 5 taong gulang na bata. Kung ganoon, mahihiya ako para sa iyo. Nakakatawa. Si Mark ang naghagis ng laruan. Si Mark ang nagsabi ng masasakit na salita. Ako ang inatake sa sarili kong bahay. Ngunit kapag tiningnan ng lahat, ang sisi ay malinis na nakapatong sa akin. Ang matandang kuripot na bumababa sa antas ng bata. Tiningnan ko silang tatlo. Isang lalaking nakasimangot. Isang babaeng nagpapanggap na matamis. Isang batang nakatingin sa akin ng may pagmamataas. Isang larawan ng isang pamilya ng tatlo na napakaharmonyo. Ako lang ang sobra. Parang isang hindi inanyayahang nang hihimaso. Bigla kong naramdaman na wala na akong lakas para makipagtalo. Magpatuloy kayo, kalmado kong sabi. Bawat salita, malinaw. Mailalabasin lang ako sandali. Walang pumigil sa akin. Direktang dumiretso ako sa kusina. Binuksan ko ang refrigerator. Balak kong kunin ang ng bahagi ng pasta na niluto ko kanina. At ang cake na ini-order ko para sa sarili ko. Alam ko kasi walang ibang makakaalala. Pero pagbukas ko ng pinto ng refrigerator, wala. Walang laman. Ang puting kahon ng cake na maingat kong inilagay sa istante kaninang tanghali. Wala na. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Lumingon ako. Tumingin sa sala. Sa ibabaw ng coffee table, may isang bagay. Dating isang magandang cake. Ngayon ay basta na lang pinagputol-putol. Ang cream, kumalat sa buong mesa. Ang mga dekorasyon na bulaklak, tinanggal at nagkalat. Ang chocolate layer na nakasulat ang pangalan ko. Sinaksak ng kutsilyo. Ang mga letra, deformed. Hindi na mabasa. Mga kulay na mumo, nahulog sa sahig. Nadungisan ang carpet. At ang mga kamay ni Mark. Pati ang gusot niyang damit. Ang inosenteng tawa ng bata. Ang malambing na boses ng lalaking nagpapatahan. Ang mahinang boses ng babaeng nagpapayo. Lahat ay naghahalo. Parang nagdiriwang sila ng isang party. Sa araw na opisyal kong nawala ang lahat. Napansin din ni Gabriel na ang tingin ko ay nakatutok sa kalat sa mesa. May bahagyang pagkailang sa kanyang mukha. Yung cake na iyan, sa iyo. Kinalot niya ang ilong niya. Parang walang anuman. Hindi masarap daw, sabi ni Mark. Kaya iniwan na lang niya dyan. Kung gusto mong kumain, ibibili na lang kita ng iba bukas. Isang tea kung gusto mo. Isang mascara. Iyon ang cake na ini-order ko pa noong nakaraang linggo. May note pa na ilagay ang pangalan ko. Ako mismo ang kumuha sa ilalim ng ulan. Lumapit ako ng walang imik. Dinampot ko ang pinakahon ng cake. Binuksan. Tiningnan saglit.
Tapos, kalmado kong itinapon sa basurahan. Katabi ng lababo. Hindi na kailangan. Ang boses ko. Napakahina. Parang pinag-uusapan ko lang ang isang walang kwentang bagay na itatapon. Pagkasabi niyan, binuksan ko ang pinto. At lumabas. Halos ilang hakbang pa lang ako sa pasilyo. May narinig akong mabilis na hakbang sa likod ko. Isang pamilyar na kamay. Hinawakan ang pulso ko. Maria Elena, saan ka pupunta? Lumingon ako. Nakaramdam ako ng tunay na pagtataka. Sa ganitong gabi, ito ang unang beses na iniwan niya si Rowena at ang kanyang anak para sundan ako. Para saan ka pa sumusunod sa akin? Ang tanong ay lumabas ng napakanatural. Maging siya ay natigilan ng ilang segundo. Parang hindi niya inasahan ang isang walang pakialam na tanong. Kung nangyari ito noon, makita ko lang siyang sumusunod sa akin, matutuwa na ako. Makakalimutan ko na ang lahat ng mga nakaraang pagkakasala. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa niya. Basta handa siyang sumunod. Sabihin ang ilang mababaw na paumanhin. Agad akong makakahanap ng dahilan para patawarin siya. Pero ngayon, ang pulso ko, hindi bumilis kahit kaunti. Kumurap si Gabriel. May bahid ng kahihiyan sa kanyang mukha. Parang hindi niya inasahan ang ganito kong reaksyon. Nakita kitang umalis na walang imik, kaya nagtanong lang ako. Walang pakialam kong sagot. Ang tono ko. Walang anumang emosyon. Lalabas lang ako. Maghahanap ng makakain. Sa sandaling iyon, mula sa sala, lumabas si Rowena. Hawak-hawak niya sa kamay ang maliit na Mark. Habang nakayuko, malumanay niyang pinapatahan ang kanyang anak. Maria Elena, kakasabi lang ni Mark. Gusto niyang kumain ng hotpot. Kung hindi ka aayaw, sumama ka na sa amin. Isipin mo na lang, imbitasyon ko ito para humingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Bago pa ako makatanggi, mabilis na namagitan si Gabriel. Napakanatural ng tono niya. Sumama ka na sa amin. Mas masaya. Saka, hindi ka pa kumakain. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ipinagpalagay niya na maaari siyang magdesisyon para sa akin. Bumaba ka na. Kunin mo ang kotse. Susunod na kami agad. Tiningnan ko silang tatlo. Wala akong naramdaman. Tanging isang tahimik na kawalan sa loob ko. Dahil nagpasya na akong umalis sa buhay nila, hindi ko na nakita ang pangangailangan na magdulot ng mas maraming pagtatalo. CJ. Tumalikod ako. Tahimik na bumaba sa garahe. Nang ilabas ko ang kotse sa parking lot, naghihintay na sila sa entrance ng gusali. Gaya ng inaasahan ko, natural na binuksan ni Gabriel ang likod ng kotse. Para umupo si Rowena kasama si Mark. Habang siya ay umupo sa tabi nila. Ang upuan ng pasahero sa tabi ko walang laman. Nang makasama ang kotse sa trapiko, tila may napansin siya. Ipinaliwanag niya ng may kaunting pagkailang. Maliit pa si Mark. Gusto niya laging nasa tabi ko. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang imahe ng tatlo. Siksikan sa likod na upuan. Isang lalaki. Isang babae. At isang bata. Walang kaibahan sa isang tunay na pamilya. Inahon ko ang tingin. Sa likod kayo, ayos lang din delikado naman ang front seat. Ang mga salita ko, kitang-kita ang pagkabigla niya. Dahil eksakto iyon ang mga salitang sinabi niya sa akin noon. Nang masigla akong gustong lumipat sa upuan ng pasahero para mas malapit sa kanya. Nang araw na iyon, kumunot ang noo niya. Ang boses niya naiinis. Bakit masyado kang interesado sa front seat? Hindi ito ligtas. Kahit saan ka umupo, pareho lang. Noon, pinatahan ko ang sarili ko. Naisip ko, nag-aalala lang siya sa aking kaligtasan. Ngayon, naaalala ko. Nakakatawa. Sa buong biyahe, ako ay parang isang driver na inupahan.
Nakatalaga lang sa pagmamaneho. Sa likod, ang kanilang tawanan at pag-uusap walang tigil. Si Mark, masigla. Ipinagmamalaki ang isang bagong laruan. Tinawag si Gabriel na Papa. Napakatamis. Si Gabriel ay matyagang sumasagot sa bawat tawag. Yumuyo ko paminsan-minsan. Para tulungan ang bata sa seatbelt. Si Rowena naman, maingat na pinupunasan ang bibig ng kanyang anak. At paminsan-minsan ay lumingon para paalalahanan si Gabriel. Na magsuot ng sombrero. Para hindi ginawin. Isang kumpletong larawan ng pamilya. Ang tanging kulang. Ang legal na asawa na nakaupo sa manibela. Nang makarating kami sa hotpot restaurant, ipinarada ko ang kotse. Pagkababa ko ng makina, binuksan na nila ang mga pinto. Bumaba na sila. Ipasok mo na ang bata sa loob para hindi ginawin, sabi ni Gabriel. Ako na ang magpapark. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Binuhat ni Gabriel si Mark. Nag-uusap sila habang naglalakad. Si Rowena naman, maingat na inaayos ang jacket ng kanyang anak. Sumunod silang dalawa. Ang kanilang tatlong likod. Unti-unting nawala sa likod ng salamin na pinto ng restaurant. Nahalo sa mainit na dilaw na ilaw. Nang matapos akong mag-park at pumasok, sinalubong ako ng matinding amoy ng maanghang na sabaw. Sa mesa malapit sa bintana, kung saan sila nakaupo. Ang singaw, umuusok. Ang mesa, puno ng beef, gulay at fish balls. Ang problema, sa mesa, 3 set lang ng mangkok at chopsticks ang nakahanda. Nakatayo lang ako doon. Tinitigan sila. Ilang segundo. Pagkatapos, tila may napansin si Gabriel. Inangat niya ang ulo niya. Nahihiya. Parang tatawagin niya ang waiter. Para magdala ng isa pang set ng kubyertos. Pero bago pa siya makapagsalita, kumapit si Mark sa manggas ng kanyang damit. Ang mukha niya nakasimangot. Bigla siyang umiyak ng malakas. Ayoko kumain kasama ang masamang mangkukulam na iyan. Sabi ni Mama, gustong agawin ng masamang mangkukulam si Papa. Ayoko. Ayoko. Ang buong restaurant ay natahimik ng isang segundo. Pagkatapos, lahat ng mausisang tingin ay bumaling sa amin. Dali-daling tinakpan ni Rowena ang bibig ng kanyang anak. Yumuko. Humingi ng paumanhin sa akin. May ekspresyon siyang parehong nalulungkot at nahihiya. Maria Elena, inosente lang ang mga bata. Nagsasabi lang ng kalokohan. Huwag mo nang dibdibin. Ang pangungusap na inosente lang ang mga bata. Halos naging catchphrase na niya. Yakap ni Gabriel si Mark. Pinapatahan. Nagbibiro. Ngunit ang tingin niya sa akin. May bahid ng pagtutol. Ayos lang, maliit. Hindi ka aagawan ni Tita Maria Elena ng Papa. Huwag mong pansinin ang mga kalokohan. At ikaw din, sabi niya. Tumutukoy sa akin. Huwag mong ipakita ang ganyan mong mukha. Nakakatakot sa bata. Sinasabi ko sa iyo, maging mas mabait ka sa kanya. Sa kanyang mga mata, ako ang laging may kasalanan. Bahagya akong umiti. Kalmado akong tumingin kay Mark. Ang boses ko. Hindi malakas. Ngunit sapat na para marinig ng buong mesa. Tranquilo, maliit. Si Papa mo, mananatiling Papa mo. Hindi ko iyan kayang agawin. Ang mga salita ko ay napakalambing. Ngunit parang isang bato na inihagi sa isang lawa. Na nagpapanggap na kalmado. Ang tingin ni Gabriel biglang nagbago. Gulat at pagkalito, halo-halo. Parang sa unang pagkakataon ay nakita niya sa mga salita ko ang isang dobleng kahulugan na hindi niya maintindihan. Magsasalita pa sana siya. Ngunit tumalikod na ako. Umalis. Hindi ko siya binigyan ng oras para magbukas ng bibig. Pumili ako ng isang bakanting mesa. Sa isang sulok.
Nag-order ako ng maliit na hotpot. Kumain ng tahimik mag-isa. Ang tawanan at pag-uusap mula sa kabilang mesa. Patuloy na umaabot sa aking mga tenga. Isang bata na humihingi ng mas maraming karne. Isang lalaki na nagpapatahan ng malambing. Isang babae na nagpapaalala sa kanyang anak na uminom ng tubig. Para hindi mabulunan. Ang mga tunog na iyon. Minsan ay hinahangad kong magkaroon sa sarili kong bahay. Ngayon, wala na sila. Kundi ingay lang sa isang mataong restaurant. Yumuko ako. Kumuha ng isang piraso ng karne. Ang anghang ng sabaw. Umakyat sa ilong ko. Medyo nangangati ang aking mata. Ngunit walang kinalaman sa mga pampalasa. Nang matapos ako, nagbayad ako. Sumakay ng taxi. Diretso pauwi. Sa daan, nag-vibrate ang telepono. Numero ni Gabriel. Sinagot ko. Sa kabilang linya, ang kanyang boses, otoritatibo. Parang isang utos. Maria Elena, nasaan ka? Tapos na kaming kumain. Hintayin mo kami sa parking lot. Magkasama tayong babalik. Tiningnan ko ang screen ng taxi. Na nagpapakita ng ruta. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi ko maintindihan. Gaano niya ako katanga. Para umakto na parang walang nangyari. At hintayin silang bumalik ng magkasama. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nasa bahay na ako. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, agad na lumakas ang boses niya. Maria Elena, anong balak mo? Lumabas tayo ng magkasama. Tapos umuwi ka ng mag-isa nang walang sabi-sabi. Sumandal ako sa upuan. Ang tono ko. Napakatahimik. Parang pinag-uusapan lang ang panahon. Hindi ba kayo manonood ng scene? Ang malambing na tanong na iyon. Nagpatahimik sa kanya. Bago ako umalis sa restaurant, nakita ko si Rowena na nag-post ng status sa kanyang social media. Matagal nang gustong pumunta ni Mark sa scene, kasama ang kanyang mga magulang. Sa wakas, natupad ang kanyang pangarap. Sa ibaba, isang larawan nilang tatlo. Nakatayo sa harap ng sinehan. Ang mga neon light nagniningning sa likod nila. Ang anggulo ng larawan, matalino. Sa unang tingin, mukha silang isang masayang pamilya ng tatlo. Ang mga komento sa ibaba, puno ng pagbati. Sa wakas, magkasama na kayo. Congratulations sa maliit na pamilya. Sumagot lang si Rowena ng isang ngiting mukha. Nahihiya. Hindi tinatanggi. Hindi rin kinumpirma. Ngunit sapat na para hayaan ang mga tao na mag-isip. Tahimik ang telepono sa aking tenga. Ilang segundo. Pagkatapos ang boses ni Gabriel. Napilitan. Pwede naman tayong sumama. Hindi naman sa hindi pa tayo nanonood ng scene. Naalala ko ang mga pagkakataong iyon. Kung saan hindi ako kailanman nawala. At bigla kong naramdaman na nakakatawa. Karamihan ay midnight showing. Dadaan siya. Ang mga mata niya nakatutok sa screen ng telepono. Inaayos ang mga email. Ako naman nakaupo sa tabi niya. Kumakain ng popcorn. Sinusubukang magpanggap na masaya rin ako. Hindi na kailangan mapait akong ngumiti. Nang walang pag-aatubili. Magsaya kayo. Pagkasabi nito, ibinaba ko ang telepono. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita pa. Huminto ang taxi sa harap ng apartment complex. Pagbalik ko sa unit, ang hangin, amoy kick pa rin. Amoy hot pot spices. Nagpalit ako ng damit. Mabilis na naligo. Paglabas ko, nag-notify ang telepono ko ng isang bagong email. Notification mula sa kumpanya. Ang inyong aplikasyon para sa paglilipat sa branch ng Pilipinas ay naaprubahan. Mangyaring ayusin ang paglilipat ng inyong mga responsibilidad sa loob ng 2 linggo.
Matagal kong tiningnan ang mga salitang iyon. Ang dilaw na ilaw ng kwarto, sumasalamin sa screen ng telepono. Nagbigay ng kakaibang kislap sa aking mga mata. Sa wakas, may isang lugar na totoong nag-aalok sa akin ang daan palabas. Isang ibang daan. Mula sa paulit-ulit na problema ni Gabriel at ng kanyang kipamilya ng tatlo. Ito siguro ang unang magandang balita na natanggap ko. Sa loob ng ilang madilim na araw. Sa puntong ito, naramdaman ko ang kakaibang kalayaan. Wala nang sakit, puro linaw na lang. Sa wakas, may daan na ako pabalik sa aking Pilipinas, sa aking mga magulang. Pero sa tingin niyo ba, sapat na ang aking mga desisyon para tuluyan akong makawala sa kanila? At paano kaya ang magiging kapalaran ni Gabriel at Rowena? Abangan ang susunod na kabanata. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel natin para hindi mo mapalampas ang mga susunod na twists ng kwentong ito. Ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin pa? Pag-uwi ni Gabriel, nakita kong nakaupo ako sa desk. Nakabukas ang laptop. Inaayos ko ang bawat punto ng paglilipat ng trabaho. Isinusulat ng malinaw ang bawat gawain. Parang naghahanda akong iwan ang isang proyekto. Pero sa totoo lang, iniiwan ko na ang aking kasal. Galit pa rin siya. Dahil sa ugali ko sa telepono ng gabing iyon. Pagpasok niya ng bahay, nakakunot ang noo niya. Hindi siya bumati. Inihagis niya ang mga susi sa sapatos. Diretso siyang pumunta sa banyo. Kasama ang damit niya. Napakalakas ng tunog ng tubig na umaagos sa likod ng pinto. Habang ako, tinatype ang huling linya ng plano ng paglilipat. Sa wakas, isinara ko ang computer. Humiga sa kama. Nang lumabas siya, tumutulo pa ang buhok niya. Ang amoy ng shower gel. Nahalo sa init ng lalaking bagong ligo. Ang dilaw na ilaw ng kwarto. Sumasalamin sa matatag na kalamnan ng kanyang mga braso. Ang eksenang ito, dati ay nagpapula sa akin. Hindi ko alam kung saan titingin. Pero nang gabing iyon, tinakpan ko lang ang sarili ko ng kumot. Hanggang dibdib. Ipinikit ang mga mata. Nagkunwari akong natutulog. Na parang hindi ko siya nakikita. Alam kong nakatayo siya sa tabi ng kama. Kahit nakapikit ang mga mata ko, nararamdaman ko ang matinding tingin niya. Nakatitig sa akin. Sinusuri. Naiinis. Parang naghihintay na ako ang unang humingi ng paumanhin. Nang nagsimulang mang-istorbo ang matinding tingin niya, biglang tumunog ang telepono sa bedside table. Ang musika. Pinutol ang mabigat na katahimikan ng kwarto. Tiningnan ko ang screen. Si Sir Ben ang aking department head. Pagkasagot ko, umalinggaw ang boses niya. Nilampasan ang tahimik na gabi ng kwarto. Bawat salita, malinaw na narating ang tenga ng lalaking nasa tabi ko. Maria Elena, kaarawan mo ngayon, di ba? May maliit na pasasalamat ang kumpanya. Nagdala ako ng regalo. Iniwan ko sa reception. Huwag mong kalimutang kunin bukas. Sumulyap ako. Ang ekspresyon ni Gabriel. Unti-unting dumilim sa bawat salita. Dahil may isang tao, ilang bayan ang layo na nakakaalala ng aking kaarawan. Habang ang lalaking natutulog sa parehong kama ko. Lubos na nakalimot. Nagpasalamat ako. Binaba ang telepono. Tumayo sa kama para lumabas. Pagkatapos kunin ang regalo, sandali akong tumayo sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Huminga ako ng malalim. Bumalik. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Gabriel na naghahalungkat sa refrigerator. Ang tunog ng pinto. Binubuksan at isinasara ng walang pasensya. Narinig niya ang ingay. Lumingon siya. Tiningnan ang bag na hawak ko. Isang ngihi. Bahid ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong itinago. Nagkunwari siyang kalmado.
Sumulyap lang ako. Walang pakialam. Inilagay ko ang bag sa mesa. At bumalik sa kwarto. Hindi nagtagal. Pumasok siya. Ang boses niya. Napilitan. Wala nang pasta sa bahay. Hayaan mo. Ipaghahanda kita. Humikab ako. Pinutol ko siya. Natural lang. Hindi na kailangan. Nakakain na ako ng maayos kanina. Biglang nanigas ang mukha ni Gabriel. Ang kurba ng kanyang labi tumigas. Isang kakaibang pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata. Nalimutan kong kaarawan mo ngayon. Pasensya na. Lumambot ang boses niya. Nawala ang kanyang karaniwang pagmamataas. Kalmado kong hinila ang kumot. Humiga. Tumingin sa kisam. Hindi bale. Kaarawan lang naman iyon. Maalala mo man o hindi, wala nang magbabago. Pagkasabi nito, pinatay ko ang ilaw. Nilamon ng dilim ang kwarto. Nang gabing iyon, napakasarap ng tulog ko. Walang panaginip. Walang pagkagising. Hindi ako nagpuyat dahil sa salita ng kung sino. Ang mga sumunod na araw, bumalik si Gabriel sa kwarto gabi-gabi. Hindi na siya basta natutulog sa kabilang kwarto. Pero ako, puno ng trabaho. Inililipat ko ang aking mga responsibilidad. Inaayos ang mga dokumento. Nagpapadala ng email sa sangay sa Pilipinas. Kinukumpirma ang aking flight. Binabago ang aking contact address. Kapag tuluyan na akong umuwi, wala nang kinalaman sa akin ang buhay ko rito. Akala ko ang kakaibang kapayapaan na ito ay magtatagal hanggang sa araw ng aking pag-alis. Hanggang sa isang hapon. Inaayos ko ang aking study area. Upang ibalik sa dati nitong kaayusan. Habang nililinis ko ang estante. May nakita akong isang asul na folder. Sa pagitan ng tambak ng hindi gaanong ginagamit na dokumento. Nausyoso ako. Kinuha ko. Isa itong di-aplikasyon para sa ampon. Nakasulat ng may damdamin. Bawat salita, nagpapahayag ng pagmamahal ng isang ama na hindi biological. Ngunit nais pa ring umako ng responsibilidad. Ang lumagda sa dulo. Si Gabriel. Ang petsa ng pirma. 2 buwan na ang nakalipas. Ibig sabihin, noong sinabi niya sa akin na pansamantala lang siyang tumutulong kay Rowena at sa kanyang anak. Noong sinabi niya na huwag akong magselos ng walang dahilan. Noong sinigurado niya sa akin na magkaibigan lang sila ni Rowena. Naka-apply na pala siya. Para sa pag-ampon. Natigilan ako. Nanginginig ang aking mga daliri. Ngunit ang isip ko. Napakalinaw. Nagpatuloy ako sa paghahanap sa mga drawer. Sa wakas, sa pinakamalalim na drawer. May nakita akong mas nagpatigas sa aking puso. Isang libro de pamilya. Binuksan ko. Nakasulat doon. Malinaw. Gabriel, ulo ng pamilya. Sa ibaba ng linya. Mark, anak. Dati, Mark, apelyido ni Rowena. Ang 2 salitang B, anak. Parang isang patalim na dahan-dahang lumubog. Sa kaibuturan ng aking puso. Sa sandaling iyon, ang puso ko. Hindi na kumikirot sa sakit. Na parang pinupunit. Sa halip, parang may sumakal dito. At walang pakialam na binitawan. Ganap na patay. Ang lahat ng kaunting pag-aalinlangan na naramdaman ko para sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang mga pagkakataong lihim kong tinatanong ang sarili ko kung masyado ba akong malupit. Kung may nararamdaman pa rin ba siya para sa akin. Sa sandaling ito, lahat ay naging isang malamig, matigas na bato. Na bumagsak ng mabigat sa kailaliman. Kinuha ko ang libro de pamilya. Kasama ang application for divorce na ibinigay niya sa akin. Lumabas ako. Sa sala. Ngayon, hindi ko na naririnig ang matinis na tawa ng bata.
Tanging ang pagkislap lang ng asul na ilaw ng screen ng telebisyon. Nakaupo si Gabriel sa sofa. Kasama si Rowena. Nanonood ng pelikula. Ang ilaw sa sala. Malambot. Mula sa malayo. Mukha silang mag-asawa na nagpapahinga sa pagtatapos ng araw. Napaka-intimate. Walang puwang para sa pangatlong tao. Nang makita nila akong lumabas, bago pa ako makapagsalita. Ang libro de pamilya. Lumipad. Diretso sa dibdib niya. May malakas na tunog. Nagulat siya. Yumuko. Malinaw na nakita ang tatlong pulang salita. Libro de pamilya. Sa paglipat ng ilang pahina, ang mukha niya agad na nagbago. Sumama. Halos nabaluktot sa takot. Maria Elena, mahal, hayaan mo akong magpaliwanag, Gabriel. Nagkabulol-bulol. Ang boses niya, hindi na kasing kalmado ng dati. Ito ay dahil maliit pa si Mark. Hindi ko siya kayang maging malupit. Ang dahilan. Pareho pa rin. Gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas, hindi na ako nakaramdam ng sakit. Nakakatawa na lang sa akin. Natawa ako ng malakas. Isang tuyo na tawa. Umalingaw sa tahimik na kwarto. Mag-ampon ka ng anak ko ng patalikod sa akin. At pati pangalan niya, palitan mo pa ng sikreto. Gabriel, ang galing mo talaga. Namutla ang mukha niya. Nagbukas ang kanyang mga labi. Ngunit matagal. Walang masabi. Si Rowena. Nakaupo sa tabi niya. Namutla. Mahigpit na kinuyom ang kanyang mga daliri. Hindi ko siya tiningnan. Ipinakita ko lang sa kanya ang application for divorce. Ang boses ko, malamig. Magdiborsyo tayo. Nagpirma na ako. Hindi mo na kailangan magpanggap para sa iba. Ibinibigay ko ang iyong kagustuhan. Ang mga salita ko. Nagpalaki sa mga mata ni Gabriel. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Gusto mong makipagdiborsyo sa akin. Nanginginig ang boses niya. Itinaas ko ang application for divorce sa aking kamay. Iwinagayway sa harap niya. Upang makita niya ng malinaw ang aking pirma sa ilalim. Sa isang segundo, ang takot sa kanyang mukha. Nagbago. Naging galit. Inagaw niya sa akin ang papel. Pinunit. Nagkalat sa sahig. Hindi ako makikipagdiborsyo. Gabriel. Umalingaw ang kanyang sigaw. Magkakaroon tayo ng sarili nating mga anak. Mahal, hindi tayo maghihiwalay. Ang mahal na iyon. Ngayon ay nakakasuka sa aking tenga. Sa tabi niya, biglang lumuhod si Rowena sa harap ko. Isang bigla ang galaw. Malakas na tumama ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. May tunog na kaluskos. Maria Elena, patawarin mo ako, lahat ng ito ay kasalanan ko. Nanginginig ang boses niya. Bumubuhos ang luha. Ginawa lang ito ni Gabriel dahil mahal niya si Mark. Kung galit ka, sa akin ka magalit, hindi sa kanya. Dati, sapat na ang isang patak ng luha niya. Para pakiramdam ko ay ako ang kontrabida. Para magsimula akong mag-alinlangan sa sarili ko. Na ako ay makasarili. Kuripot. Hindi nakakaunawa. Pero ngayon, hindi ko na naramdaman na kailangan kong umako ng kasalanan ng iba. Yumuko ako. Hinawakan ko ang kanyang braso. At hinila siya patayo. Sapat lang ang lakas. Para sampalin siya ng malakas sa mukha. Isang malutong na tunog. Nag-iwan ng pulang marka. Maliwanag. Sa kanyang maputlang balat. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Nakatitig sa akin. Malaki ang mata. Puno ng hindi makapaniwalang sama ng loob. Parang hindi niya inasahan. Na isang araw ay maglakas loob akong sampalin siya.
Akala mo ba mananatili akong tulad ng dati? Na hindi ko kayang galawin ka? Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang boses ko, napakatahimik. Na nakakapagpalamig ng dugo. Siguro napakalamig ng tingin ko. Napakalinaw. Na sa pagkakataong ito, si Rowena. Na palaging nagpapanggap na mahina. Lumunok ng kanyang mga salita. Hindi na nga sumagot. Instintibong hinila ni Gabriel si Rowena sa likod niya. Pinoprotektahan siya. Ang mukha niya nakasimangot. Ang mga mata niya puno ng galit at pagkabahala. Ano man ang mayroon tayo, mahigpit niyang sabi. Huwag mong idamay ang iba. Ito ang aking desisyon. Huwag mo siyang sisihin. Sabi ni Gabriel. Nakatingin sa akin. May tono ng moral na katuwiran. Hindi ko lang kayang tiisin na si Mark ay maghirap ng walang ama. Napakaliit pa niya. Natatakot ako na baka hindi siya makaramdam ng seguridad. Hindi ko napigilan ang tumawa ng malakas. Isang magaan ngunit matalas na tawa. Parang isang kutsilyo. Gabriel, naisip mo ba ako kahit minsan? Tumigil siya. Isang bahagyang kislap ng pagsisisi ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit isang segundo lang. Bumalik agad sa normal ang kanyang ekspresyon. Parang walang mahalaga. Wala pa naman tayong anak. Kapag lumaki na si Mark, pwede nating palitan ang libro de pamilya. Bata lang naman iyan. Pero nandito na siya. Buhay. Hindi ako pwedeng maging ganoon ka makasarili. Bakit hindi mo maintindihan? Gaano ba kabaluktot ang mundo sa kanyang ulo? Hindi na ako interesado na alamin. Swerte, naisip ko. Swerte na hindi ako nagkaanak sa isang lalaking tulad nito. Paano mo matatawag na kaligayahan ang ipanganak sa isang pamilyang tulad nito? Mas mabuti nang hindi magkaroon mula sa simula. Kaysa hayaan ang isang bata na lumaki sa pagitan ng paboritismo, kasinungalingan at pagiging walang pakialam. Nakinubli bilang para sa kapakanan ng bata. Nang maisip ko iyon, ang apoy ng galit sa aking puso. Biglang kumalma. Ang natira lang ay pagod at lamig. Tiningnan ko ang mga punit-punit na piraso ng application for divorce. Nagkalat sa sahig. Pagkatapos ay inangat ko ang aking tingin. Sa lalaking minsan kong minahal ng buong puso. Sa sandaling ito, isang salita lang ang naramdaman ko. Pagkadismaya. Ang application for divorce, ipiprint ko muli, dahan-dahan kong sabi. Bawat salita, malinaw. Kapag handa na, ipapadala ko sa iyo. Dali-daling hinawakan ni Gabriel ang aking pulso. Ang boses niya may bahid ng takot. Kapag lumipat na sina Rowena at ang kanyang anak, magkakaroon tayo ng anak. Okay. Mahal, huwag kang magalit. Huwag kang magsabi ng mga bagay na ganoon ka-definite. Hintayin mo lang na matapos ang yugtong ito. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang isang malakas na tulak mula sa likod. Nawalan ako ng balanse. Natisod. At nahulog. Ang aking mga tuhod. Tumama sa malamig na sahig na tile. Isang namamanhid na sakit. Agad pagkatapos, isang matinis na sigaw ng bata ang pumutol sa hangin. Masamang mangkukulam. Gusto mo na naman agawin ang papa ko. Masama ka. Umalis ka sa bahay ko. Boses iyon ni Mark. Bago pa ako makalingon. Isang baso. Lumipad sa hangin. Diretso sa akin. Crack. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Wala akong oras para umiwas. Nakaramdam ako ng masakit na hampas sa gilid ng aking noo. Nagbasag ang baso. Nagkalat ang mga piraso. Sa isang iglap, isang mainit na likido ang dahan-dahang bumaba. Sa pagitan ng aking kilay. Dumaan sa sulok ng aking mata. At nahulog sa sahig. Dugo ko. Si Rowena. Tumakbo. Horror ang mukha.
Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Parang ako ang mapanganib sa kwarto. Maria Elena, pasensya na. Ginawa lang ito ni Mark dahil nababahala siya, sabi niya. Nanginginig. Malambing ang boses. Bata lang siya. Hindi mo pwedeng baliwalain. Ang pera para sa gamot, babayaran ko. Bago pa ako makapagsalita, dali-daling namagitan si Gabriel. Maria Elena, huwag kang gumawa ng eksena. Maliit pa si Mark. Hindi natin pwedeng hayaang maapektuhan ang kanyang sikolohiya. Maaari bang tigilan mo na ang pagtakot sa kanya? 3 tao. 3 boses. Ngunit ang intensyon. Kakaibang pareho. Lahat ay nakaturo sa labas. Lahat ay nakatalikod sa akin. Tiningnan ko ang 3 tao sa harap ko. Isang bata nakakatapon lang ng baso sa ulo ko. Isang babae na yakap ang kanyang anak. Humihingi ng paumanhin. Ngunit nasa panig pa rin ang kanyang anak. Isang lalaki. Na hindi man lang tiningnan ang dugo sa noo ng kanyang asawa. Tanging ang pagprotekta sa sikolohiya ng batang kakahawak lang ng armas ang inaalala. Natawa ako. Isang marupok at tuyo na tawa. Umalingaw sa kwarto. Puno ng amoy ng sariwang dugo. At isang nakakapanikip na kapaligiran. Sumandal ako sa sahig. Tumayo ng papilay-pilay. Ang tingin ko, na dati ay puno ng pagmamahal tuwing nakikita ko si Gabriel. Ngayon ay isang madilim na batik. Malamig. At pagod. Nang makita niya ang dugo na umaagos. Mula sa aking noo hanggang sa aking baba. Tila nagising siya. Tumakbo papalapit sa akin. Mahal, sugatan ka. Hayaan mong gamutin kita. Tara sa kwarto. Tatawag ako ng doktor. Tinulak ko siya ng buong lakas. Ang boses ko, napakalamig. Na maging ako ay nagulat. Gabriel, ang kasal na ito, tatapusin ko. Sigurado. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Bawat salita. Parang pako. Ang bahay na ito. Mawala kayong lahat sa buhay ko. Ngayon din ni. Pagkasabi nito, nang hindi na hinintay ang reaksyon niya, tinakpan ko ang sugat sa noo ko. Tumalikod. At dumiretso sa pinto. Ngunit bago pa ako makalabas, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking braso. Isang malamig na pakiramdam. Dumaan sa aking likod. Yumuko ako. Nakita ko ang isang malalim na hiwa sa aking braso. Agad na bumulwak ang dugo. Bumuo ng isang maitim na pulang bakas sa aking puting balat. Sa likod ko, nakatayo si Mark. May hawak na maliit na kutsilyo. Mula sa fruit knife set. Ang kanyang mukha. Parang bata. Ngunit baluktot sa galit. Ang mga mata niya namumula. Kumikinang. May nakakatakot na kabangisan. Masamang mangkukulam. Sumigaw siya. Ang boses niya matinis. Gusto mo kaming paalisin? Mamatay ka na. Pagkasabi nito, muli niyang itinaas ang kutsilyo. At sumugod sa akin. Ang instinto para mabuhay. Nagpaikot agad sa akin. At malakas ko siyang itinulak sa sahig. Sumabog ang kutsilyo. May tunog na metal. Maria Elena, baliw ka ba? Sumugod si Gabriel. Niyakap ang kanyang anak. At lumingon. Sumigaw sa akin. Paano mo nagawang saktan ang bata? Maliit pa si Mark. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Kailangan pa bang palakihin ang issue? Ang dugo sa aking braso. Patuloy na umaagos. Binabasa ang aking mga daliri. Tumatulo sa sahig. Pero sa kanyang mga mata ang sugat na iyon. Walang halaga. Kumpara sa pagbagsak ng bata. Tiningnan ko ang ina at anak. Mahusay na protektado sa likod niya.
At pagkatapos ang sarili kong dugo. Bigla kong naramdaman na wala na akong masabi. Sumigaw ako. Bawat salita. Parang pinupunit ang aking lalamunan. Umalis kayong lahat sa bahay ko. Sa pagkakataong ito, wala akong binanggit na pangalan. Hindi si Gabriel. Hindi si Rowena. Hindi si Mark. Tanging isang huling sigaw. Para sa kanilang tatlo. Siguro dahil nag-aalala sila na baka nasaktan si Mark sa pagbagsak. Hindi na nakipagtalo sina Gabriel at Rowena sa akin. Dali-dali nilang kinuha ang ilang gamit. Binuhat ang bata. Na humihikbi pa. At tumakbo palabas ng pinto. Diretso sa ospital. Sumara ng malakas ang pinto sa likod nila. Agad na natahimik ang bahay. Nakakatakot. Tanging ang tunog lang ng aking puso ang tumitibok. At ang amoy ng dugo. Nanatili sa hangin. At ako. Nakatayo mag-isa sa gitna ng mga kalat. Sa unang pagkakataon. Lubos kong naintindihan. Na ang lugar na ito. Hindi kailanman naging tahanan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa sahig. Ang dugo. Natuyo. Dumikit sa aking balat. Sa wakas, tumayo ako. Hirap na hirap. Kinuha ko ang first aid kit sa kabinet. Linisin ang sugat ko ng mababaw. At sumakay ng taxi. Nag-iisa. Papunta sa ospital. Tiningnan ng doktor. Ang hiwa sa aking noo. Pagkatapos ang sugat ng kutsilyo sa aking braso. Kumunot ang noo niya. Nang husto. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo sa ganitong mga sugat. At ngayon ka palang pupunta. Paano kung magka-impeksyon? Umiti lang ako ng mapait. Ayos lang po. Basta buhay pa. Sige, bulong niya. Ilang pangungusap pa. Bago ako tulungang tahiin. At maingat na benda. Paglabas ko ng emergency room, ang amoy ng disinfectant. Nanatili pa rin sa ilong ko. Pagdating ko sa entrance ng ospital. Nakita ko ang tatlong pamilyar na figura. Binuhat ni Gabriel si Mark. Sa tabi niya, naglalakad si Rowena. Nagmamadali. At nag-aalala. Ang tingin niya. Agad na napako sa puting benda. Na nakabalot sa aking noo. Natigilan siya. Malinaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi maputla. Magsasalita pa sana siya. Nang lumapit si Rowena. Gabriel, magsalita ka ng malinaw kay Maria Elena. Yumuko siya. Ang boses niya, putol-putol. May hangin siyang napakamasunurin. Bukas, pupunta ako sa bahay para kunin ang mga gamit ko. At aalis. Maaari kong alagaan mag-isa si Mark. Hindi ko na dapat paapektuhan ang buhay ninyo. Pagkasabi nito, nagkunwari siyang tatalikod. Parang gustong umalis. At bigyan kami ng espasyo bilang mag-asawa. Si Mark nakakatapos lang gisingin. At nabigyan ng atensyon. Nakabenda pa rin ang ulo. Nang makita niyang aalis ang kanyang ina, umiyak siya ng malakas. Kumapit sa liig ni Rowena. Ang boses niya matinis. Mama, gusto ko kasama ka. Gusto ko si Papa at Mama. Ang Papa at Mama kinaiyon. Umalingaw ng matinis sa harap ko. Narinig iyon ni Gabriel. Huminto siya. Yumuko para tingnan ang bata. Pagkatapos ay inangat ang ulo niya. Tumingin sa akin. Ang mukha niya puno ng pagsisisi. Maria Elena, umuwi ka muna. Sabi niya. Ang boses niya pagod. At nagpapatahan. Bukas, babalik ako. Mag-uusap tayo ng mahinahon. Hindi ko tatanggapin ang diborsyo. At wala nang kailangan pang magpanggap. Pagkasabi nito, lumingon siya. Binuhat si Mark mula sa braso ni Rowena.
Pinapatahan ng malumanay habang papalayo. Bago umalis, lumingon si Rowena. Tiningnan ako. Ang mga mata niya. Kumikinang sa luha. Ngunit sa kaibuturan. May kislap ng malamig na paghamon. Parang sinasabi niya sa akin. Na kahit legal akong asawa. Siya ang pinili ni Gabriel. Bumalik ako sa apartment. Pakiramdam ko. Parang naubos ang dugo ko. Pagbukas ko ng pinto. Ang pamilyar na amoy ng detergent. Ang bagong kahoy. Ang sikat ng araw. Nanatili sa mga kortina. Sinalubong ako ng lahat ng nakapaloob na emosyon. Bigla. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Tiningnan ang paligid ng bahay. Puno ng alaala. At nakaramdam ako ng matinding sakit sa puso. Binili ko ang apartment na ito. Sa ikalawang taon ng aming kasal. Noon, kakabayad lang namin ng unang hulog. Nagpuyat ako buong gabi. Nakaupo sa walang lamang sahig. Hawak ang mga plano. Nagpaplano ng dekorasyon. Bawat muebles. Mula sa sofa. Ang floor lamp sa tabi ng armchair. Ang beige na carpet sa ilalim ng coffee table. Hanggang sa mga frame ng larawan sa dingding. Ako mismo ang pumili. Inaalagaan ang bawat detalye. Noon, naisip ko. Kung ito ang magiging tahanan namin sa buong buhay namin. Dapat ko itong palamutin ayon sa gusto ko. Parang isang tunay na pugad. Sa unang araw na lumipat kami, tuwang-tuwa si Gabriel. Binuhat niya ako. Umikot sa gitna ng sala. Hinalikan ako sa noo. At ngumiti. Napakurba ang kanyang mga mata. Sa wakas, may bahay na tayo. Mula ngayon, anuman ang mangyari, dito tayo maninirahan magpakailanman. Ang mga pangako noong una. Ngayon ay parang murang dialogo lang sa isang masamang teleserye. Dumaan ako sa study area. Sa isang maalikabok na sulok. May malaking kahon. Binuksan ko. Sa loob. Isang malaking puzzle. Isang larawan namin. Sa aming unang wedding anniversary. Nakaprint bilang poster. Noon, pinlano namin. Na kapag natapos ito, isasabit namin sa gitna ng sala. Sa pinakakitang lugar. Para bawat araw na papasok kami sa bahay. Makikita namin ang aming mga ngiti. Pero halos kalahati pa lang ang nabubuo namin. Nang isang araw, bumisita si Mark. Nakasimangot siya nang makita ang larawan. Ayoko sa larawang ito, pangit. Si Papa at Tita, hindi kasing gwapo ni Mama. Ngumiti lang si Gabriel. Ginulo ang buhok ni Mark. At walang pakialam na sinabi, sige, wag na lang nating tapusin. Mula ng araw na iyon, ang kahon na iyon. Itinabi niya. At hindi na kailanman hinawakan. Tiningnan ko ang mga piraso. Kalahati pa lang nabuo. Pinagkabit ko ang isa ng random. At nakita ang ngiti. Sa tabi ng kanyang mukha. Pareho pa kaming bata. Naniniwala. Na sapat na ang pag-ibig. Bigla kong naramdaman na nakakatawa. Dinala ko ang kahon sa balkonahe. Pinagsama-sama ang lahat ng piraso. Sa isang metal na tray. At sinindihan. Lumakas ang apoy. Dahan-dahang sinakmal ang bawat makulay na piraso. Ang aking ngiti. Ang kanyang tingin. Ang balikat na minsang naging aking suporta. Lahat ay naging abo. Nabali. At naging abo. Umakyat ang usok. Nangati ang aking mga mata. Ngunit walang luha na bumagsak. Ang pag-ibig ko kay Gabriel. Mula sa sandaling iyon. Ay naging abo rin. Halos buong araw ko kinuha. Para ayusin ang aking mga gamit. Damit. Libro. Dokumento. Sapatos.
Ang maliliit na bagay na binili ko sa sarili ko. Na minsang pinintasan bilang walang kwentang gastos. Lahat ay nagkasya sa 3 maleta. Hindi kasing dami ng inaakala ko. Kinabukasan, habang nililinis ko ang sala. Naghahanda akong ibalik ang apartment sa pinakamalinis nitong estado. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Nakita niya ang sala. Kalahating walang laman. Ang mga dingding. Walang ilang larawan. Ang estante. May mga bakante. Ang sapatos. Tanging mga sapatos niya lang. At tsinelas ng bata. Ang boses niya. Naging malalim. Bakit ang daming nawawala sa bahay? Hindi ko sinagot ang walang saysay na tanong na iyon. Inangat ko lang ang ulo ko. Tiningnan siya ng direkta. Kailan mo kukunin ang mga gamit mo? Narinig niya iyon. Agad na sumama ang mukha ni Gabriel. Maria Elena, nakita mo ang kalagayan ni Mark. Kahapon. Inangat niya ang isang kilay. Ang boses niya may bahid ng pagsisisi. Ginawa ko iyon dahil kailangan. Hindi mo ako maintindihan? Hindi ko kayang saktan ang isang bata. Hindi ko na kailangang mag-isip. Tumango agad ako. Naiintindihan ko. Lumuwag ang sulok ng kanyang mga labi. Isang bahagyang ngiti ang sumilay. Parang nabunutan siya ng kalahating pasanin. Ngunit nagpatuloy agad ako. At dahil naiintindihan ko, ang diborsyo ang pinakamagandang opsyon. Ang ngiti sa kanyang mukha. Naging yelo. Kung maghihiwalay tayo, sabi ko. Bawat salita, malinaw. Si Rowena ay makakakuha ng legal na green card. At si Mark ay hindi mawawala ng ama. Hindi pwedeng mawala ng ama ang mga bata. Hindi ba ganoon ang lohika na palagi mong pinupunto? Dali-daling sumagot si Gabriel. Lumakas ang boses niya. Gusto ko lang naman ng peking diborsyo sa iyo. Bakit ka nagkakaganito? Nag-o-overreact ka ba, Maria Elena? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong matapos. Pinutol ko siya. Gusto ko ng totoong diborsyo. Ang tingin ko hindi lumihis. Kapag may oras ka, kunin mo ang lahat ng gamit ninyo. At dalhin mo. Ayoko nang makita. Magsasalita pa sana siya. Siguro, isa pang dahilan tungkol sa bata. Tungkol sa akin. Tungkol sa mga sitwasyon. Tungkol sa pangangailangan. Pero naunahan ko siya. Malamig ang boses. Gabriel, may mga kamera sa sala. Huminto ang tingin niya. Kung ayaw mong makita ng mga tao ang isang 5 taong gulang na bata na may kutsilyo, nagpatuloy ako ng kalmado. Pirmahan mo na lang ng mabilis ang application. Hindi niya inaasahan na gagamitin ko si Mark laban sa kanya. Sa kanyang mga mata, ako ay ang laging malambot. Ang laging lumulunok ng lahat ng pait. Dahil bata lang siya. Hindi niya maintindihan. Nagbukas ang bibig ni Gabriel. Nagbukas ang bibig ni Gabriel ng maraming beses. Ngunit walang masabi. Sa wakas, ang tanging dahilan niya ay may mahalaga siyang trabaho. Tumalikod siya. At umalis. Ang tunog ng pinto na sumasara. Umalinggaw ng tuyo. Sa kwarto, naiwan kami. Ako. 3 maleta. At ang notification ng paglilipat. Sa mesa. Ang tanging papel sa bahay na ito. Na nag-aalok sa akin ng daan palabas. Nang makita ko ang likod ni Gabriel na dali-daling tumatakbo. Wala akong naramdamang kahit anong pagnanais na manatili. Naiinis pa nga ako. Napatuloy siyang gumugulo. Parang isang masamang anino. Na ayaw umalis sa aking buhay. Ang mga sumunod na araw, sadyang iniiwasan niya ako. Hindi siya naglakas loob na magpakita sa akin. Paminsan-minsan, naririnig ko ang pinto na bumubukas sa gabi. Pumasok siya sa ibang kwarto para matulog.
at umalis ng maaga sa umaga. Hindi ko rin siya hinanap. Ang kanyang mga yapak sa pasilyo. Ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto. Ang tunog ng mga mensahe sa social media sa hating gabi. Mga tunog na dati ay nagpapahirap sa akin matulog. Ngayon ay ingay na lang sa isang apartment. Na malapit ko nang iwan. Tahimik kong inayos ang aking mga gamit. Inilagay ang mga damit sa maleta. Habang nililinis ko ang bahay. Nakikipag-ugnayan ako sa isang real estate agent. Para ibenta ang apartment. Ito ang minsang bahay. Na ibinigay ko ang buong puso ko. Ngayon ay isang ari-arian na lang. Na kailangan ibenta. Bago ako bumalik sa aking bansa. Hindi ko inasahan. Kinabukasan. Habang kausap ko sa telepono ang real estate agent. Para kumpirmahin ang isang pagbisita. Bumukas ang pinto. Dumating si Gabriel. Pagpasok niya, nakita niya ang mga maleta. Nakahanay sa sahig. Malaki at maliit. Sa tabi ng dingding. Natigilan siya. May ekspresyon ng pagkabigla. Parang sa wakas ay naintindihan niya. Na may isang bagay na hindi na pwedeng balikan. Maria Elena, anong ibig sabihin nito? Mahigpit niyang sabi. Bakit mo naman inayos pati mga gamit ko? Inangat ko ang ulo ko. Kalmado akong tumingin sa kanya. Ang tono ko. Napaka-casual. Parang pinag-uusapan lang ang trabaho. Maghihiwalay tayo. Ano ang ginagawa ng mga gamit mo sa bahay ko? Ngumiti ako. Ngunit ang ngiti ko. Hindi umabot sa aking mga mata. At huwag kang mag-alala. Ang lahat ng akin, itinapon ko na mula sa lugar na ito. Hindi naman talaga itinapon. Kundi hindi ko na lang itinuring na tahanan ang lugar na ito. Nagbago ang mukha ni Gabriel ng ilang beses. Sa wakas, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang panga. Ang boses niya naging malalim. Hindi ako makikipagdiborsyo. Lumapit siya. Isang hakbang. Tinawag niya ako. Gaya ng dati. Mahal, ang nangyari kay Mark, kasalanan ko. Pero sa totoo lang, gusto ko lang tulungan. Hindi ka magtatampo, di ba? Palagi mo naman akong naiintindihan, di ba? Sa dulo ng pangungusap. Unti-unting humina ang boses niya. Parang hindi na siya sigurado. Halos bumubulong na lang sa sarili. Tiningnan ko siya. Bigla akong nakaramdam ng isang bahagyang trahedya. Isang mapait na trahedya. Ang lalaking ito. Sanay na ako ang naglilinis ng kanyang mga gulo. Akala niya. Ito ay likas sa akin. Kung gusto mong maintindihan kita, dahan-dahan kong sabi. Kung gayon, naiintindihan kita. Tiningnan ko siya. Ang ngiti ko, maputla. Ngunit matalas. Parang labaha. Naiintindihan ko na ang puso mo ay gustong tumulong sa iba. Mahal na mahal ka ni Mark. Hindi ba mas nararapat na ikaw ang kanyang ama? Agad na nagbago ang mukha ni Gabriel. Ilang beses siyang umiling. Mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Parang takot na baka mawala ako agad. Hindi ako ang ama ni Mark. Narinig ko iyon. Natawa ako ng malakas. Hindi mo siya ama? Yumuko ako. Tinitigan siya. Parang sinusuri ang isang biro. Kung gayon, bakit mo hinayaan na tawagin kanyang papa ng paulit-ulit nang hindi tinatanggi? Sabi mo ayaw mo kay Rowena, pero dahil sa kanya, paulit-ulit mo akong sinasaktan. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Sinasabi mo ba ang mga salitang ito? Hindi ka ba nakakaramdam ng pagkakasala? Nagbukas ang bibig ni Gabriel. Magsasalita pa sana siya. Nang tumunog ang doorbell. Akala ko real estate agent. Kaya lumapit ako. Naghanda ng magalang na ngiti. Pagbukas ko ng pinto. Nakita ko ang dalawang pamilyar na figura.
Si Rowena at si Mark. Nang makita ako, tiningnan ako ni Mark ng masama. Pagkatapos, binaliwala ako. Parang hindi ako umiiral. Tumakbo siya. Diretso kay Gabriel. Papa, miss na miss kita. Niyakap niya ang binti ni Gabriel. Umiiyak. Si Rowena. Sa pinto. Pilit nang umiti. Yumuko ng magalang. Pasensya na. Sorry sa istorbo, malumanay niyang paliwanag. May manika kasi si Mark na kailangan niya para matulog. Kaya pinuntahan ko. At kukunin ko na rin ang ilang maleta na naiwan ko rito. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata nakatutok pa rin sa akin. Isang bahagyang ngiti. At isang kakaibang kalmado. Parang sigurado siya sa isang bagay. Na hindi ko siya hahayaan talagang umalis. Dahil dati, gaano man kami magtalo, sa huli, ako ang laging bumibigay. Gaano man kasakit sa akin. Sapat na sabihin ni Gabriel ang isang salita tungkol sa sitwasyon, sa mga bata, sa pangangailangan. At makakahanap ako muli ng dahilan para patawarin. Para maging invisible. Para umatras. Para bigyan sila ng espasyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako ngumiti. Isang maliwanag na ngiti. Ang tono ko. Napakagaan. Parang pinag-uusapan lang ang paglipat ng kaibigan. Nandoon ang mga gamit, itinuro ko ang tambak ng bagahe na inayos ko sa isang sulok. Dalhin mo na kung kailan mo gusto. Ang ngiti sa mukha ni Rowena. Naging yelo ng isang iglap. Malinaw na hindi niya inasahan ang isang ganoong katatag na sagot. Magsasalita pa sana siya. Nang magpatuloy ako. Ang boses ko ay walang tono. Ngunit bawat salita. Nagpabigat sa hangin. At saka, tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Dalhin mo na rin ang bagahe ni Gabriel. Magkakasama kayong tatlo. Mas madali kayong mag-aalagaan sa isa't isa. Pagkatapos ng aking mga salita, natahimik ang kwarto. Si Mark. Nakayakap pa rin sa binti ng kanyang ama. Hindi maintindihan ang nangyayari. Mahigpit na kinuyom ni Rowena ang kanyang mga labi. May bahid ng takot sa kanyang tingin. At si Gabriel. Nasa gitna. Sa isang panig, ang kanyang bagahe. Nakaayos na ng ibang tao. Sa kabilang panig, ang pamilya ng tatlo. Na hindi niya kailanman naglakas loob na pangalanan. Ngunit palagi niyang lihim na pinoprotektahan. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang taong akala niyang laging nandyan. Talagang tumalikod na sa kanya. Mabilis na nagbago ang mukha ni Rowena. Mula sa pagkabigla, hanggang sa hindi matarok na kadiliman. Tiningnan niya ang bagahe. Pagkatapos ay ako. Parang hindi niya matanggap na gusto ko talagang umalis sila. Si Mark walang alam. Masayang hinila ang kamay ni Gabriel. Sa isang malambing na boses. Papa, uwi na tayo. Gusto kong maglaro ng video game sa'yo. Ngunit pinigilan siya agad ni Rowena. Niyakap ang kanyang anak. Mark, kailangan ni Papa Gabriel na manatili rito para kausapin si Tita Maria Elena. Umuwi na lang muna tayo. Narinig iyon. Umiyak ng malakas ang bata. Kumapit sa manggas ni Gabriel. Hindi binitawan. Ngunit iginiit ni Rowena ang yakapin siya. Pinatahan ng ilang salita. At kinuha ang bagahe. Hindi na lumingon. Hindi ako nagulat. Dahil alam kong hindi kailanman minahal ni Rowena ng totoo si Gabriel. Ang kailangan niya ay isang kapaki-pakinabang na suporta. Isang libreng bubong. Isang lalaking handang magbayad ng kanyang upa. Eskwela. Insurance. Hindi isang kasal na may responsibilidad. Matapos silang umalis ang sala. Kakaibang walang laman. Ilang minuto ang lumipas.
Bago ganap na mag-react si Gabriel sa nangyari, lumapit siya ng ilang hakbang. Mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ang boses niya, halos nagmamakaawa. Mahal, pinalayas ko na sila. Mula ngayon, mamuhay tayo ng maayos. Gusto mo? Ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Parang sa isang tango ko lang. Ang magulong mga araw na nakaraan ay maglalaho at lahat ay babalik sa normal. Bahagya akong umiti. Walang pagkapikon. Walang pagmamahal. Tanging isang tahimik na ngiti. Parang sa wakas. Malinaw kong nakita. Ang isang dulang minsan kong inakalang totoo. Tumalikod ako. Yumuko. At ako mismo ang humila sa malaking maleta ni Gabriel. Inilagay ito mismo sa pinto. Nakatayo sa pintuan. Inangat ko ang ulo ko. Tiningnan siya ng tahimik. Sa aking mga mata. Walang bahid ng pagdududa. Nakatitig si Gabriel sa akin. Parang naghahanap ng butas sa aking ekspresyon. Tulad ng dati. Ngunit wala siyang nakita. Sa wakas, yumuko siya. Parang isang taong kakatapos lang matalo. Sa isang laro ng chess na akala niya ay panalo. Kinuha niya ang kanyang bagahe. Tahimik. At umalis. Hakbang-hakbang. Sumara ang pinto sa likod niya. Bahagyang nanginginig. Hindi nagtagal. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula sa kanya. Hindi ako tatanggapin ang diborsyo. Kapag kumalma ka na, mag-uusap tayo. Tinignan ko ang mensahe. Ilang segundo. Pagkatapos ay nilock ko ang screen. Hindi sumagot. Kinabukasan, nakipagkita ako sa real estate agent. Para pirmahan ang kontrata. Otorisado sila na asikasuhin ang lahat ng transaksyon sa pagbebenta ng apartment. Sa sandaling dumampi ang panulat ko sa papel, pinutol ko ng ugat ang bahagi ng aking buhay. Nanasayang ko dahil sa lalaking iyon. Nang gabing iyon, kinuha ko ang aking mga bagahe. At pumunta sa airport. Sumakay ng night flight. Pabalik sa aking bansa. Sa eroplano, sumandal ako sa upuan. Sa unang pagkakataon. Matagal na panahon. Natulog ako ng... Ano po ang masasabi ninyo sa mga naging desisyon ni Maria Elena? Kung kayo po ang nasa katayuan niya, may iba pa po ba kayong gagawin? Ibahagi lamang po ang inyong mga kaisipan sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isang komento. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso o nagbigay sa inyo ng malalim na pag-iisip, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin po ito sa inyong mga kaibigan o sinumang sa tingin ninyo ay maaantig din ng kwento. At syempre, mag-subscribe po sa ating channel at tahimik na ganti para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang nakatagong kwento. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod na pagkakataon baka kayo na ang maging bida sa aming susunod na pagsasalaysay.